Hello everybody, welcome to Scratch the Surface podcast. I'm Real Pastanyo. If you're new here, this is the space where we zoom in on the Bible and have a great time. Minsan mo bang natanong, bakit hindi ka katulad ng iba? Hindi ka singtangkad gaya nila, hindi ka puti, hindi ganun katangos ilong mo, gaya ng iba, no? Pango yung ilong mo, ikaw ay payat or maaring ikaw ay mataba, and hindi natin maiwasan that you feel, insecure sa iyong sarili, and minsan parang gusto mong mag-complain kay Lord, parang ungrateful ka. Lord, bakit sila ganyan kaganda? Bakit sila ganyan kagwapo? Tapos ako ganito lang, Lord. Bakit ganon? Life is unfair. Para bang sa iba may pabor ka, Panginoon. Sa akin, bakit ganito? So, hindi po naiiba yan sa naramdaman ko. Minsan ko rin pong naramdaman yan, pinagdaanan yan, and nag-struggle din ako, no, sa mga bagay na yan. But here's the truth. Nung akin pong napagtanto at na-realize, ito pong problema pag hindi natin kilala ang ating Diyos at hindi tayo focus sa ating Diyos. Ang nangyayari po, yung ating view at yung ating perspective ay na-brainwash sa standard ng mundo. Okay? Kaya makakaranas ka na parang unthankful ka, ungrateful ka, and insecure ka kasi ang mind mo hindi kay God. Ang focus ng mind mo ay na-brainwash sa standard ng mundo. Dahil sa mundo na ating tinitirhan, merong standard. Right? Pag ito, yung mga gwapo, may itsura, magaganda, sila ay may special place. Pero sa mga hindi ganun ka-attractive physically, para bang iniitsapwera lang tayo, right? So, sa point of view ng Diyos, this is what I want to tell you. Sa point of view ng Diyos, your design is perfect to your purpose. That is something that I realize. It's a revelation to me that I learned from the book of Miles Monroe, The Pursuit of Purpose. It's just a great book. It just guided me throughout my life. Sabi niya doon, your design is perfect to your purpose. Okay? Ang focus ng design mo, ng design ni Lord sa iyo, ay hindi para you will be better than the others. Hindi po para ikaw yung maging number one and then the rest ay nasa ibaba. Hindi po yun ang purpose ng design. Okay? Ang purpose ng design na binigay sa iyo ni Lord, kasi may assignment siya na binigay sa iyo, may mission and role siya na binigay sa iyo, at yung design na binigay ni Lord sa iyo is perfect sa purpose na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Hindi ka uutusan ni Lord ng isang bagay na hindi niya na-deposit yung kailangan mo to fulfill it. That's very stupid, right? Utusan ka ni Lord ng isang bagay na hindi naman niya in-equip sa'yo. Pag may inutos si Lord sa'yo, you've got to believe na magagawa mo yan. Dahil hindi niya yan ipapagawa sa'yo kung hindi niya na-provide yung kailangan mo to fulfill it. Okay? This is what I understand. You are what you are because of why you are. I repeat, you are what you are because of why you are. Kaya ka ganyan because of the purpose. Nauna ang purpose before ang production. Ikaw na nandyan ngayon, that's the production. Pero hindi ka isinilang to find that purpose. Isinilang ka because you have the purpose. All you gotta do is to walk in that purpose. Don't compare yourself to others. Don't compete yourself to others, but walk in the purpose that God has designed for your life. Let me explain. Let me give you simple analogy. Ang purpose ni Lord para sa mga ibon
ay lumipad. Right? So, kung ang purpose ni Lord ay makita ang mga ibon na lumipad, of course, responsibility ni Lord na mag-provide sa kanila ng pakpak at ability to fly. Right? So, hindi sila utusan ni Lord na lumipad kayo dyan kung hindi niya bibigyan ng pakpak. So, yung ibang animals, hindi niya binigyan ng pakpak dahil hindi yun ang kanilang purpose. Right? Iba rin yung kanilang design kasi iba din yung kanilang purpose. Example, ang ostrich. Ang ostrich, para bang ang unfair. May kita ba natin na parang na-insecure yung ostrich na siya lang ang bird na hindi makalipad? Meron siyang pakpak pero hindi panglipad. Pero merong iba palang purpose si Lord sa kanya. Ano ang purpose ng ostrich? Siya ang pinakamabilis na ibon na tumakbo. Yung ostrich. So, hindi kailangan ni ostrich ma-insecure. Bakit? May kaya siya na hindi kayang gawin ng ibang mga ibon. At yung may mga ibang ibon, meron din kayang gawin na hindi kaya ni ostrich. So, hindi sila nagko-compete sa isa't isa, but rather, nagfo-focus sila sa design na binigay sa kanila ni Lord. Halimbawa, ang design ni Lord sa isda ay para lumangoy sa karagatan. So, binigyan sila ni Lord ng ability na makahinga sa ilalim ng tubig. Binigyan sila ng hasang para po sila ay makahinga sa ilalim ng tubig. So, yung design nila ay perfect sa purpose nila. O, ikaw ba meron ka bang hasang? Tignan mo kung may hasang. Wala tayong hasang kasi hindi design ni Lord na tayong mga tao ay doon tumira sa ilalim ng karagatan. Hindi yun ang purpose sa atin, Lord. So, hindi niya tayo binigyan ng hasang, mga kapatid. So, hindi nai-insecure si isda kung hindi niya kayang lumipad. Bakit? Yung ibon ba kayang lumangoy? Hindi. Siya lang ang kayang lumangoy. So, or the fishes, they just focus on the design na binigay sa kanila ni Lord, which is unique, na wala sa iba. Another example, yung mga unggoy. Ang purpose ni Lord sa mga unggoy ay sumabit-sabit doon, swinging around the trees. So, binigyan ni Lord yung mga unggoy na yung kanilang paa ay para ding kamay. No, na kaya nilang tumambling-tumbling doon at tumalon-talon doon. Bakit? Dahil yun, ang purpose ni Lord sa kanila, kaya binigyan sila ng ganong design na paa. Kaya ba ni unggoy lumipad? No. Kaya ba ni unggoy lumangoy katulad ng mga isda? Hindi. Pero saan mo ilalagay si unggoy? Doon sa mga puno. Sumasabit-sabit doon. Tumatalon-talon doon. Acrobatics ng mga galawan. Bakit? Kasi yun yung kanyang purpose. So nagfa-function siya based sa kanyang design. Hindi niya kailangan mainggit sa mga ibon. Hindi niya kailangan mainggit sa mga isda. Bakit? Meron siyang kaya na hindi kaya ng ibang mga creatures. Another example, ang purpose ni Lord sa mga beaver ay para gumawa ng mga, yung parang dam. So, binigyan ni Lord yung mga beaver ng malalaking ngipin sa harap na sobrang laki. Para isipin mo, ang pangit naman yan, laki ng ngipin niya. Yun pala, may purpose yung kanyang design para sa pagputol ng puno na kailangan sa paggawa ng dam doon po. Kaya panoorin niyo yung mga documentary, National Geographic, gaano kagaling yung mga beaver gumawa ng dam at pinuputol nila gamit yung kanilang mga ngipin. So, merong purpose. Yung kanilang production ay ganun dahil sa kanilang purpose. They are what they are because of why they are. So, ako, hindi man ako nilikha ni Lord na katangkaran kasi hindi purpose ni Lord sa akin ang siguro maging PBA player or NBA player. Hindi yun ang purpose sa akin ni Lord. Iba ang purpose sa akin ni Lord. So, binigyan ako ni Lord ng mga features coming from my family background, coming from my genes ng aking father and ng mother, ng aking mga lolo at lola. Lahat yon ay woven together so that I would fulfill
the purpose of God in my life. You see, that is the mindset. That is the right perspective. The mindset of God, the mind of God, not the mind of this world. The mind of this world is, they will tell you, hindi ka katulad ng iba, hindi kasing galing ng iba, hindi kasing runong ng iba. Dapat kasi ganito ka, kasi hindi ka ganun eh. Ganun ang binibrainwash tayo ng mundo. Mapa-movie, mapa-social media, right? Mapa-school. Lagi tayo kino-compare sa iba. But that's not the mind of God. The mind of God is, you must always say, my design is perfect to my purpose. Tingnan nyo si Nick Vujicic, right? Sinilang siya, walang dalawang kamay, walang dalawang paa, pero nag-i-emote ba siya? Nag-insecure ba siya? Nalulungkot ba siya? No! He becomes a inspirational speaker and nag-produce ng mga millions copies ng mga books. He became an inspiration. Yung kanyang life, ang dami niya na-inspire ng mga tao to be grateful and thankful of their life. So, you need to think of that. Okay, don't think of how can I be better than him? How can I be better than her? How could I be the greatest than anybody else? Yan ang dahilan bakit maraming track of failure sa iyong buhay. Kasi nakafocus ka to be better than the others. Instead of focusing, Lord, binigyan mo ako ng ganitong design, now guide me to my purpose. That should be our thinking. Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5. This blew me away. Jeremiah 1, 4 to 5. Then the word of the Lord came unto me, saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee. Can you imagine that? Hindi ka pa nag-e-exist, kilala ka na ng Diyos. Before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee as a prophet unto the nation. Can you imagine that? Hindi pa siya ipinapanganak, o probably hindi pa ipinapanganak yung magulang niya. Sabi ng Diyos, sa isip ko, I have ordained you to be prophet. And Jeremiah complained, sabi niya, Lord, bata pa ako, for I am a child. Verse 6, I cannot speak. Anong sabi ng Panginoon? But the Lord said unto me, Say not, I am a child. For thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. See that? Sabi ni Lord, Jeremiah, huwag ka matakot. Lahat ng kailangan mo to be the prophet that I designed for you, provide ko na. Just obey me and speak, because I have given you the design that is perfect to your purpose. So if you're listening right now, pwede mo bang itap yung sarili mo at sabihin mo, my design is perfect to my purpose. Okay, don't be intimidated and be jealous sa anong meron ka at sa anong wala ka. Yakapin mo yung design na binigay sa iyo ni Lord dahil perfect yan sa purpose mo. Huwag ka makinig sa kaaway. That devil is a liar. Huwag ka sumabay sa pattern ng mundo. It is a lie. So, let me give you an example again. So, kung kalooban ni Lord maging doktor ka, you'll be a doctor. God has already provided. He already implanted and deposited lahat ng skills and talents and abilities na kailangan mo sa field ng medicine. Right? One of the best way to discover kung ano yung ministry sa ni Lord is ano yung natural gift mo, ano yung mahal mong gawin, ano yung gusto mong gawin. Kung malalim ang pagmamahal mo sa music, probably yun ang reason, yun ang purpose ni Lord sa iyo to work in the ministry of music. Hindi naman pwede lahat preacher. Hindi naman pwede lahat singer. Hindi naman pwede lahat ay naglilinis sa church or nagluluto. Iba-iba tayo ng mga habits, mga hilig, mga passion, and we work together those design na binigay sa atin ni Lord. Should be a variety, right? It should not be competition. Kung sino mas importante, lahat tayo kailangan natin ang isa't isa.
So, kung gusto ni Lord maging painter ka, of course, God will give you the gift, the determination, the persistence para i-pursue yung artistic gift na binigay sa ni Lord. O ikaw ay engineer or pastor or chef. God has made your design perfect for your purpose. Remember that. So, instead of comparing yourself and competing with others, walk in the gift na binigay sa iyo ni Lord. Develop it, cultivate it, and improve it. Kasi, pag lagi mong kinukumpara ang sarili mo sa iba, you will always feel that you are a failure. Why? Because here's the hard truth. Tanggapin mo to. Someone is always better than you. You must remember that. Someone is always better than you. Kala mo ikaw ng pinakamaganda? No. May mas maganda pa dyan sa'yo. At yung mas maganda sa'yo, may mas maganda pa sa kanya. Kung ikaw yung tingin mo, magaling ka mag-preach, marami dyan mas magaling pa sa'yo. Marami dyan na mas mahusay pa sa'yong tumugtog. So, kung lagi mo i-compare ang sarili mo sa iba, you will feel like, I'm a failure. But that's not the way God designed our life. God designed our life so that we walk into the purpose that He has given to us. Not to compete ourselves, but work together with our brothers and sisters sa kanya-kanyang design na binigay sa atin ni Lord. Paul used that illustration. May iba mata, may iba kamay, may iba paa, iba-iba tayo ng mga role, iba-iba tayo ng skills, iba-iba tayo ng giftings, walang mas magaling, walang mas importante, walang mas mahusay. Lahat tayo ay importante sa katawan ni Kristo. At pag may isa sa atin na nahihirapan, apektado ang buong katawan. Naranasan mo na sumakit ngipin mo? Ngipin lang yan, napakaliit. Sakit ng ngipin mo, damay lahat, right? Sakit ng ulo mo, sakit ng katawan mo, gusto mo humiga, di ka mapakali. Ngipin lang, bakit? We are all connected together. So, don't compare yourself to others. Don't compete with others. Focus, develop, and cultivate the gift and the design na binigay sa iyo ni Lord. So please, tandaan mo to. Your design is perfect to your purpose. Godspeed.